Ako may kapagplastikan. Ha? Hindi ako plastic na tao. When I say, masama ang loob ko, sasabihin ko talaga, masama. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kung manood, please click mo na yan, Jarvis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video sa politics tayo guys. Senator Risa Hontiveros nag-file din ng resolution regarding sa pagpasok ng ICC. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kanina lang yan guys, mainit-init pa. So, ito yon, just in. Sa Rappler, guys, basahin muna natin, guys. News update. After House lawmakers, Senator Risa Hontiveros filed sa counterpart resolution urging the Philippine government cooperate with ICC. Probe into a former President Rodrigo Duterte of bloody drug war that killed thousands. News update. Yan guys, yan ang talagang mainit na balita ngayon. Nag-file. So kung maalala natin guys, tatlong resolution na ang na-file sa Kamara. Nauna yung Makabayan Black, di ba? Tapos sumunod itong si Benny Abante. Majority to guys, kasama sa admin ni BBM. Kasama dito itong si One Rider Party List, nitong si Rod Gutierrez, na kasama ni Colonel Busita guys, di ba? Na sikat na nanalo dyan sa One Rider Party List. At yung pangulo itong si Edsel Lagman. Tapos ngayon, ito naman na si Risa Hontiveros. So talagang napipresyo na ngayon ang gobyerno ni BBM, di ba? So lalo pat sabi nga ni Hontiveros ay nag-open na itong gobyerno ng Marcos na posibleng makipag-cooperate na sa ICC at rejoining o babalik muli tayo sa pagiging member. Pero sabi ng mga DDS guys, nakakatuwa, sabi na yan, nag-file na naman itong si Risa Hontiveros. Ano to, gaya-gaya na lang, wala bang originality, sabi nila. Diba? Porket nag-file yung Kamara, siya nag-file naman sa Senado. Pero hindi nila maintindihan guys. Kahit kasi mag-file ng resolution sa Kamara, dapat meron din sa Senado. Kasi wala rin mangyayari dyan kung wala sa Senado. Kasi nga, ang gobyerno natin ay bicameral. Ibig sabihin, dalawa yung house natin, di ba? Senate at saka yung Kamara. So, kailangan pareho silang merong resolution para talagang talakayin ito. Kaya pag natalakay nila at na-approve na ito, doon nila bibigay sa presidente o particularly kay BBM. So, hindi nila maintindihan yun, guys. So, akala nila gaya-gaya lang to si Risa Hontiveros. Hindi nila alam na kailangan yun. Para talagang umusad yung pinalang resolution dun sa camera. Pero pagkatapos naman yan, guys, itong si Bato, guys, natataranta na, guys. Naramdam na talagang napipressure na sila. Baka talagang pumasok ngayong ICC. Kaya sabi niya, masama ang loob ko kay Risa Hontiveros. Siyempre, kasama niya sa Senado. Tapos, alam naman natin na kasangkot siya, di ba? Just in case na mag-release ng warrant of arrest, kasangkot itong si Bato. So, panoorin muna natin guys ito kung ano yung sentimento itong si Tigasim Bato na ngayon nila kinakabahan na natataranta na guys. Baka ma-arresto na sila just in case na maglabas yung ICC. So, panoorin muna natin tapos tuloy natin ang ating reaksyon. Pasok ba ito? Ako may kapagplastikan. Ha? Hindi ako plastic na tao. When I say, masama ang loob ko, sasabihin ko talaga, masama ang loob ko sa'yo. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sir, you're not expecting that. Ha? Nasaksakin na likod ko? Kasi mista ang tawagan yung pangalan. Yun nga. Mista. Very close ko sa kanya yung husband niya. Very close sa akin. Very close. Even kami. Close kami. Hindi expected talaga. Ha? Hindi expected po. Well, expected ko na. Knowing her. Expected ko na.
Pero kahit expected ko na, masama pa rin ang loob ko. Pero mapapatawad. Ha? Mapapatawad. Ay, nagpapatawad nga ang Diyos. Ako pa, hindi ko papatawad. Masama pa rin ang loob ko. Kahit nagpapatawad ako, masama pa rin. Paano natin tatawagin, sir, na yung feel sort of betrayed? Ha? Yun po ba yung tamang word? Sort of betrayed? Personally offended. Uy, bahala na kayo gumawa niyan. Uy, huwag niyo akong tanongin. Oh, gusto niyo akong ako magsabi na. Kung ano lang po yung naramdaman niyo talaga dun sa naging move na yun ni Senator Risa. Masama lang ang loob ko. Masama lang. That's it. Masama lang ang loob ko. Kasi sabi mo kanina, Do not put words into my mouth. Yung bahala na kayo dyan kung anong inisip niyo. Masama lang ang loob ko. Normal lang sa tao na sumama ang loob. Normal lang sa tao. clarification, kasi Yes. sabi niyo po kanina, hindi yung in reference kay Sen Risa, sabi niyo yung matawa-tawa, ganyan, tapos sasaksakin sa inyo. Sa kanya, Reference sa akin, hindi ako ganyan klaseng tao. Pag masama ang loob ko, pakita ko talaga sa iyo masama ang loob ko. Pag galit ako sa iyo, papakita ko talaga sa iyo galit ako. Hindi ako plastic na tao na magpa-smile, pa-cute sa harapan mo, pero pag talikod mo, saksakin na yung likod mo. Hindi ako ganung klaseng tao. Ha? I'm not referencing any other person. That's me alone. Ha? Sir, sabi niyo po yung ICC. Sir, sabi niyo po yung ICC parang na-weaponize na against the Dutertes. Why do you feel so sorry? Yung timing ba naman, kung kailan mayroong gusot between the Vice President, between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolution na yan, why did it take, kung talaga sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC, why did it take 1.5 year bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC kahit na hindi na tayo membro. Sige, please come in ICC. Kailangan pala talaga natin papasukin yan. It took 1.5 year bago sila mag-file ng ganun kasi resolution. And tiniming pa kung saan, kung kailan may gusot between them. So yun guys, napanood nyo, di ba? Itong si Bato, ang tigas-tigas, pero nakikita natin talagang natataranta, di ba? Kasi dati nung nagsabi itong si BBM na wala na, tapos na tayo sa ICC, di na tayo makikipag-cooperate, hanggang dun na lang. So, sovereign natin to, wala silang jurisdiction, maaliwalas pa yung mukha ni Bato nun. Medyo natutuwa pa siya kasi alam niya safe siya. Pero nung nag-iba ang hihip ng hangin guys, nung nagsabi si BBM na pinag-aaralan namin ng mabuti, napapasukin ng ICC at magiging member tayo ulit, babalik tayo sa ICC. Doon na nagpisa, talagang natataranta na sila. Even yung mga DDS vloggers, duplikahin sila ngayon guys, overtime sila ngayon para batikusin. Di ba? Yung sa camera. O ngayon, si Senador Intuberos na ang nag-file. Kaya sabi nito si Bato, masama ang loob ko, sabi niya. Kay Senador Risa Ontiveros, kasama niya ako sa Senado, di ba? Sabi niya, ayoko nakipag-plastikan. Sabi niya, di ba? Pag ayoko, hindi ko talaga kinakausap, sabi niya, di ba? Pero isa lang magandang sinabi niya na narinig ko, na sabi nung reporter, so hindi niyo po ba mapapatawad si Senador Risa? Sabi niya, ang Diyos nga, nagpapatawad ako pa. So medyo naging humble sa doon. Yun ang gusto ko kay Bato. Pero, hindi naman doon nagtatapos guys. Kasi hindi naman ito usapin kay Bato o kay Duterte, di ba? So, ginawa niyo yan, dapat panindigan niyo. Harapin niyo ang ICC. So, alam mo naman may sabit ka sa ICC, tumakbo ka ng senador. Ikaw ang may gusto niyang Bato. Di ba? Kaya, harapin mo yan. Harapin niyo ang ICC kayong dalawa ni Duterte at kung sino pang masasangkot ka. Yun ang tanging paraan para makawala kayo dito. Kasi unfinished business to guys eh. Talagang hahambulin at hahambulin sila. At saka siyempre, hindi lang naman tungkol sa kanila to. Di ba? Public servant kayo. Kaya sa tingin nyo guys, tama ba ang ginawa ni Risa Ontiveros at saka ng mga sa camera na makikooperate at pabalikin yung ICC sa ating bansa? Di ba? So ako tingin ko tama. Kahit sabihin mong kasama niya sa trabaho, pareho silang senador ni Risa, hindi naman para kay Bato to. Bakit niya pinipilit ni Risa Ontiveros na pumasok ulit
at maging member din tayo ng ICC at mag-cooperate na sa drug war ni Duterte. Kasi sa mga biktima guys, di ba? Sa mga biktima. Kawawa yung mga biktima. Inosente guys. Inosente na sa tingin ng mga human rights advocates o ng mga grupo ng mga yan, walang due process na nangyari. Di ba sabi nila, nanlaban. Yan ang lagi, di ba? Ang daming nanlaban na rason doon, di ba guys? Lahat kaya yun nanlaban. Kasi sa tala ng PNP, 6,000 lang daw ang namatay. So sabihin na, sa 6,000 lahat yun nanlaban. Pero ayon sa bilang ng mga human rights organization, nasa 30,000. Kaya yun ang pinipilit talaga ng mga human rights organization. Pati ng mga mamabatas natin yun. Paliwanag nyo kung paano nangyari, panagutin nyo. Kasi gaya na lagi sinasabi natin, kung wala naman silang tinatago, di ba? Kung alam naman nilang depensahan ang kanilang ginawa, mayroon silang accountability, panagutan nila. I-depensa nila sarili nila kung not guilty sila, di may peace of mind na sila, malinis, di ba? Kaya lagi kong ina-advise yung mga DDS supporter, ikayatin nyo na si Duterte, sila Bato, na mag-volunteer na, sumuko na sa ICC, okay, papasukin nyo na sa bansa, at harapin nyo sila. Yun ang tanging paraan. Kasi talagang kahit anong mangyari, international court yan eh. At magiging pogi points na kay BBM pag pumasok ang ICC. Kasi respeto yan sa international law, di ba? Na kagaya lagi sinasabi natin, gusto nating i-insist yung West Philippine Sea dahil international law ang nakalagay dyan sa UNCLOS. Na nanalo tayo. Tapos pagdating sa ganito, actually si BBM wala namang problema dito. Hindi naman kasangkot yan case eh, di ba? Hindi naman kasangkot sa Dragon War to si BBM. Ang may problema talaga lang nito, si Duterte. Kaya kailangan harapin niya. Siya yung umarap sa ICC. Huwag niyo takasan. Huwag kayong magtago, di ba? Harapin niyo para matapos na ang inyong problema. Maawa kayo sa mga DDS vloggers sa kakapagtanggol sa inyo. Alright? So, ganito lamang po guys. Abangan yung susunod ng part. Thank you very much. Ngayong umaga, nag-file ako ng Senate Resolution number 867 upang patuloy na himukin ang Malacanang na makipagtulungan na sa International Criminal Court o ICC ukol sa investigasyon nito sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Tutal, ayon na rin sa kanila, mukhang posible itong matagal na nating hinahangad na kooperasyon sa ICC, lalo na ng mga biktima ng human rights violations at ng kanilang pamilya. The Philippines has historically been at the forefront of advancing humanitarian law and international justice. And it is high time that we affirm our commitment to these values before the international community. The recent announcements by the President, his allies, and his deputies offer hope for a game changer for the families of Kian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, Reynaldo Culot de Guzman, and tens of thousands of other Filipino families seeking justice for human rights violations. Sana ay hudyat na ito ng mas matibay na pagpapahalaga ng pamahalaan sa hustisya at karapatang pantao at hindi pakitang tao lamang.